Malolos Clark Railway Project, ang ikalawang phases ng NSCR or mas kilala sa tawagan North-South Commuter Railway. Magmula ito sa Malolos at magtatapos naman sa Clark International Airport. Ang proyekto na ito ay elevated precast viaducts at madadaanan nito ang magagandang tanawin at swamp areas sa Minalin hanggang Santo Tomas, Pampanga. Ang NSCR Phase 2 ay hawak ng 4 na magkakaibang kontraktor. Pinangungunahan ito ng Hyundai Megawide Dongha Joint Venture under CPN01 na magsisimula sa Malolos hanggang Minalin. At ang pangalawa naman ay ang Acciona Daylin Joint Venture na sa ilalim ng CPN02. Mula naman ito sa Minalin hanggang sa Sindalan, San Fernando. At ang pangatlo naman ay ang Italian Thai Joint Venture under ito sa CPN03 na mula din dito sa San Fernando hanggang Mabalacat area na siya sa Clark area. Ang pinakahuli naman ay ang Acciona EEI Joint Venture under naman ito na CPN04 na mula naman ito sa ibang bahagi ng Clark hanggang sa Clark International Airport. Ang Phase 2 ay may habang 53 kilometers. Mayroon itong 6 na istasyon. Ang pinakauna dito ay ang Kalumpit Station, Apalit, San Fernando, Angeles, Clark, at ang Clark International Airport. Ang Apalit Station ang natatanging 2 rail tracks lamang. At ang lahat ng natira sa sinabi ko, ito ay 3 viaducts. At lahat naman ng istasyon dito ay puro steel structures. Okay, magandang araw mga dads. Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita ulit. Andito po tayo ngayon sa isa sa istasyon ng NSCR Phase 2 or mas kilala sa tawag na Malolos Clark Railway Project. Ito ay ang NSCR Apalit Station. Makikita yan dito sa Barangay San Vicente, Apalit, Pampanga. Ang istasyon na ito ay 2-level at sided platform lamang. Tanging ito lamang ang 2 rail tracks dito sa Phase 2. Hindi katulad ng iba, mayroon itong 3 at 4. At ang kontraktor na may hawak dito ay ang Hyundai Megawide Dongha Joint Venture. At kung makikita natin, tapos na ang paglalagay ng mga steel column sa istasyon na ito. Hindi ako sigurado kung anong tawag dito sa gilid ng istasyon na nilalagay na ito. Parang suporta ito sa wall eh. Kung mapapansin nyo din, ibang klaseng method naman ang ginawa dito sa istasyon na ito. Hindi katulad sa mga istasyon doon sa Phase 1. At ang nakikita nyo naman sa may kanang bahagi, yan ay ang precast yard ng HMD JV. Diyan ginawa ang mga nilagay na segmental box girders magmula dito sa istasyon hanggang sa may bandang Santo Tomas. At tapos na nilang lagyan kailan lamang. Ilalagay ko ang link sa may babang screen nyo kung gusto nyo makita ang mga SBGs na nailagay sa parte ng Santo Tomas. At ang mga nakikita nyo namang SBGs dito sa yard na ito, ilalagay yan sa may parting Kalumpit dahil ito na lamang natitirang parte na kailangan lagyan ng mga SBGs. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nagtatagal ito ay ang problema sa right of way.
Siguro sa mga nag-iisip bakit magkaiba ng structure ang mga ito, ang tanging makakasagot lamang nito ay ang contractor nito. Pero base sa aking pagsasaliksik, ang steel structure ay mas matibay, mas mababa ang gastos at mas mabilis itong gawin at mas tatagal sa lindol itong steel kumpara sa mga concrete structure. Itong mga sinabi ko ay base lamang sa sarili kong opinion. Hindi ito ang sinabing dahilan ng mga kontraktor dito.